tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. O tita, umalis na ho bang mga bisita natin? Hindi pa ho ba kayo uuwi sa bahay ninyo? Gabi na ho eh. Gusto kong makausap ang itay mo. Nasaan ba siya? Naroon na ho siya sa kwarto niya. Ano ba Tulog namang na. klaseng abayang ama mo? Hindi man lamang niya tayo binigyan ng kahihiyan. Lalong-lalo ka na. Abay, pagtatagal pa sana silang mag-inay eh. Pero anong ginawa ng itay mo? Nagpapansin. May pagkakamali rin naman tayo, tita eh. At anong pagkakamali natin, Aber? Kasi naman, pinapunta pa kasi natin silang mag-ina dito sa bahay. Bakit naman hindi? Wala namang masama, hindi ba? Gusto nga kitang ipakilala sa anak ng amiga ko eh. Tinawag nyo na lang sana ako sa bahay ninyo. Pupunta naman ako doon kung tatawagin nyo ako eh. Kaso nga, sila na mismo ang nagyaya dito. Ano ka daw ang sasabihin kung hindi? Ako itong atat na ipakilala ka dun sa anak niya. Kaso nga, hindi nagustuhan ni Ida yung pagpunta nyo dito na kasama si Cecil. Kaya yun, binastos niya sila. Ewan ko ba dyan sa tatay mo? At naging ganyan ang ugali. Hindi naman siya dating ganyan eh. Gusto ko tuloy isiping nasisira ng ulo. Napaya ako nagsobra sa ginawa ng itay mo. Ako nga rin ho eh. Pero wala tayong magagawa. Bahay niya ito. At magagawa niya at masasabi niya kahit anong gusto niyang gawin at sabihin. Sumusobra ng itay mo. Malaki ka na, pero ganyan pa rin ang trato sa'yo. Ano kaya kung iwanan mo siya? Tita. Anak nga ba ako ni na itay at inay? Oo naman, batang ito, oo. Kung ano-anong naiisip. Bakit nga ho hindi maganda ang trato nila sa akin? Maliit pa ako, ganyan ang trato nila. Bakit nga ba, tita? Anak nga ba ako ni na itay at inay? Baka naman hindi ho. Anak ka syempre, ano ka ba? Bakit ho? Laging galit si itay sa akin. Kung kayo, ang mga pinsan ko ang kaharap, mabait naman siya sa inyo. Lalo na si ate. Hindi naman siya ganun pag hindi ako kaharap. Pero pag ako nang kaharap niya, kahit wala naman talagang dahilan nagkagalit siya. Ay, siguro nga, panahon na para malaman mo ang totoong dahilan kung bakit laging nagagalit sa iyong itay mo. Makinig ka at sasabihin ko sa iyo ang posibleng dahilan kung bakit siya laging galit sa iyo. Ganon ho ba, Mami? Oo. Agad na humingi ng paumanhin ang tita Amelia mo sa ipinakitang kagaspangan ng ugali ng kanyang kapatid. Pero bakit ganon? Hindi man lang niya binigyan ng kahihiyan, kahit man lang si Tita Amelia sana. Kasi talagang gustong saktan ang anak niya. Kaya wala na siyang pakialam kung masasaktan niya ang kapatid. Ang importante sa kanya ay masasaktan niya ang kanyang anak. Tayo na bisita ng kapatid niya. Pati rin ba tayo ay babastusin niya dahil gusto lamang saktan ng anak? Alam mo anak, ang taong may galit sa puso kung minsan ay nawawala na ito sa sariling katinuan. Ang importante lagi sa kanya ay mabigyang kasiyahan niya ang kanyang sarili at hindi na nito iniisip ang magiging resulta nito. Kasi hudang mawala na ito sa katwiran. Kawawa pala si Abel kung ganon. Sa tingin ko sa kanya mabait. Hindi man lang umiimik ng magsalita ang ama. Pero nahalata ko, Mami, na biglang nagkuyom ang mga kamao. Alam mo anak,
Gusto ko si Abel para sa iyo. Ho? Ang tulad niya na may respeto sa magulang ay magiging mabuting asawa at manugang. Kaya gusto ko siya para sa iyo. Ligawan muna niya ako bago niyo siya ireto sa akin. Lalo na galit sa kanyang ama. Pinaliwanag ko na sa iyo ang dahilan kung bakit galit ang ama sa kanya. At sa bagay na iyon, ay naiintindihan ko ang kanyang ama. Dahil masakit nga naman ang mawalan ng minamahal. Ganun ho ba? Oo, kaya't ang hinihingi ko sa iyo ay habaan mo pang iyong pasensya at intindihin mo siya. Pasasaan ba't makapag-isip-isip ito balang araw at matatanggap niya ang nangyari. Ano pa nga bang magagawa ko kung sa akin ibinubuntun ng itay ang sisi? Wala na ho akong magagawa. Pero sana naman, pag-aralan niyang tanggapin ang pangyayari. Dahil wala naman hong may gusto sa nangyari kay inay. Lagi ko siyang pinagsasabihan, lalo na nung bata ka pa. Pero sa akin binubunto ng galit sa iyo. Minsan nga, pinagsabihan ko ang itay mo na pag-aralan na niyang tanggapin ang pagkamatay ng inay mo. Hanggang doon lang siguro ang buhay ng inay mo. Ang hangganan nga naman ng buhay ng tao, pag dumating na, meron at meron itong dahilan para mamatay ang isang tao. Tulad ng inay mo, hanggang doon lamang ang buhay ng isilang ka. Kaya kahit anong gawin ng doktor para iligtas siya sa bingit ng kamatayan, ay wala na itong nagawa pa. O, Abel, nakapagluto ko na ba? Ang ulam, nakapagluto ko na rin ba? Oho, itay. Masarap ang pagkakaluto mo. Hoy, ayaw kong hindi makakain yung gusto ng ate mo, ha? Marti yun. Kaya kailangan mabigyan natin sa kanya yung the best na luto. Gusto ko makakain siya ng gusto. Ang ate mo, naintindihan mo? May humintong tricycle, baka ang ate mo na yan. Pero bang tinatayo-tayo mo dyan? Bumaba ka na at salubungin mo. Maraming dala yun. At kunin mong dala niya. Dalhin mo rito! Nagong panganay ko na ito. Isang taon ding mahigit na hindi nagpakita rito. Itay! Oh, anak! Bay, ang pinakamaganda kong anak, mas lalong gumanda yata. Hali ka, pumasok ka agad sa bahay. Ikaw lang bang mag-isa? Asan yung asawa mo? Nasa baba pa ho pa siya. Kinukuha yung mga daladalahan namin. Ganun ba? Teka, kumain ka na ba? Mabuti pa, tawagin mo muna yung asawa mo para magkakain na kayong mag-asawa. Kinukuha pa po niyang madalahin namin Ayan mo na si Abel dyan. Kayang-kaya niyang dalhin ang mga dalan ninyo. Ano pang silbi ng katawan ng kapatid mo kung hindi mabubuhos yung mga dinala ninyo? Tawagin mo na yung asawa mo para makakain na kayong dalawa. At nasisiguro ko na hindi lamang kayo pagod, kundi gutom pa kayo. Talaga po, Itay? Pasalubong ni na Uncle Teryo ang mga ito sa inyo? Oo. Dumating siya noong nakaraang buwan. At dahil minsan lamang na
dumalaw dito sa 2 taon kung magbalik-bayan siya. Kaya marami siyang binigay sa akin. At hindi ko ginalaw yan para matikman mo naman ang pasalubong ng tito mo. Pero, ang dami-dami nito, itay. Isang kahon. Sa akin ba talaga ito? Si Abel po, isang kahon din ba ang pasalubong ni Uncle sa kanya? Pasalubong nga ng tito mo yan sa akin. Bakit mo pa hahanapin ang pasalubong ng kapatid? Siyempre, akin lang yan. Binibigay ko naman sa'yo. Ang kapatid ko, baka magsuwilos yun kung wala siya. Hayaan mo lang ang damuhong yun. Kung gusto niyang magkapera, magtrabaho siya. Hindi yung pagpipinta lang ang alam niyang gawin. O siya, sige na iha. Bigyan mo yung asawa mo. May bil pang lalaki dyan, ibigay mo sa asawa mo para matuwa naman siya. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Itay, kayo pala. Ano na naman bang ginagawa mo dito sa kwarto ba? Naririto ang ating bayaw mo. Pero nakaupo ka lang dyan sa harapan ng mga yan na wala namang mga pakinama. Tumayo ka dyan! Nakaluto na ho ako, Itay. Binalikan ko lamang ito para tapusin ko. Nakaluto ka na pala Bakit hindi mo pa tinawag ang ate mo at ang bayaw mo? Gusto mo yatang sila pang magsilbi sa'yo Nasa kwarto pa naman silang mag-asawa Kaya lang naman ako bumalik dito para tapusin ko ang mga Hindi ka ba talaga tatayo dyan, ha? Gusto mo bang ipagtatapon ko yung mga gamit mo yan, ha? Sige po, Itay. Lalabas na po ako para ipaghanda kayo ng pagkain. Sige na! Bilisan mo pagkilos! Kupad mo! Isa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Ang sarap-sarap pa rin magluto ni Abel. Mana ka talaga kay inay sa galing sa pagluluto. Anong mana sa inay mo? Mas magaling ang inay mo nagdihamak sa kapatid mo. Etong luto niya, ako. Kung may ibang lang akong makakainin, hindi ko kakainin yan Tay naman, ayan naman kayo Hindi na kayo nagbago. Siya nga pala, Abel. May dala akong pasalubong sa'yo. Naroon sa bag. Huwag mo lang ibigay sa kanya. Dahil makaibenta lang niya ang pasalubong mo ng mura. Ha? Ibebenta mo lamang bang ibibigay ko sa'yo, Abel? Hindi Bakit ko naman ibebenta? Regalo mo nga sa akin. Kunwari ko. Bakit? Ha? Kung hindi mo ba ibebenta ang bibigyan ng ate mo sa'yo magkakamera ka ba? Mga paintings ko lamang ibinibenta ko, Itay. Hindi ang mga pasalubong sa akin ng ate. Anak, sige na. May gagawin pa si Abel. Ano pa yung tinatayo-tayo mo yan? Bakit hindi ka na kumilos? Umalis ka rito. Itay naman. Hanggang ngayon pa ba Ganyan pa rin ang trato niyo sa kapatid ko. Sige na, Abel. Maupo ka na. Kita mo? Hindi kumikilos. Parang tanga na paimportante pa yata. Ikaw kung ayaw mong kumain, umalis ka na rito sa pagkainan bago ko mawala ng ganang kumain dahil kumukulo ang dugo ko sa'yo. Anong ginagawa dito sa bahay? Hindi ba't kararating lamang ni na Carmi?
Pinalis na naman ako ng Itay sa harapan nila eh. Tinatawag ako ni Ate Carmi pero nagalit si Itay. Ay, nako. Kailan kaya magbabago ang trato ng itay mo sa iyo? Teka. Pinaalis ka ng itay mo sa hapagkainan? Ibig sabihin, ay hindi ka pa rin kumakain kung ganon? Hindi pa nga ho eh. O halika muna doon sa kusina. At marami pang tira doon sa niluto ko. Akala ko kasi dito pa manananghalian ang pinsan mo eh. Hindi pa pala. Ang ibig ninyong sabihin umalis na ang Kuya Dan? Oo, kaya halika na para hindi ka maipasan ng gutom. Oh, ang itay mo talaga. Pag ako ang ginalit yan, ewan ko lang. Baka ako rin ang magtatakwil sa kanya bilang kapatid niya. Sumusobra na talaga siya. Pinatawag mo raw ako, sabi ni Abel. Oo, kasi darating yung kumpare ko. Alam mo naman, birthday ko ngayon. Inimbita ko sila. Paano naman masayang birthday ko? Oo nga pala, no. Birthday mo gayon. Maligayang kaarawan kung ganon, kuya. Kung hindi ko pa sinabi sa'yo, hindi mo pa babatiin ang kuya mo. Nawala kasi sa isip ko. Alam mo naman siguro, tumatanda na tayo. Marami na akong nakakalimutan. Teka, ano bang maitutulong ko dito? Bantayan mo lang si Abel na magluluto ha. Baka magkamali ng timpla yan eh. Mapahiya pa ako sa mga bisita ko. Alam mo naman siguro, plano kong tumakbong kapitan dito sa ating barangay. Kuya, alam mo, may plano ka palang tumakbo sa pagkakapitan ng barangay na ito. Bakit hindi mo muna ayusin ang relasyon mo kay Abel? Abay, paano ka paniniwalaan ng mga kabarangay natin na maging mahusay na kapitan ng barangay kung mismong relasyon mo sa anak mo ay hindi mo maayos-ayos? Bakit? Okay naman ang relasyon naming mag-ama. Okay, kasi mabait yung anak mo. Hindi ka pinapatulan. Pero ibang anak yan. Dako, matagal nang nagrebelde. Subukan lamang niya yan. Dahil hindi rin siya makakatungtong sa pamamahay na ito kapag ginawa niya yan. Kuya naman, kailan mo ba matatanggap ang pangyayari? Kalimutan mo Hanggat na. nakikita ko ang pagmumukha ng Camille na yan, hindi ko makakalimutan ang pagkawala ng aking pinakamamahal na babae. Bakit mo ba sinisisi ang anak mo sa pagkawala ng asawa mo? Walang kasalanan si Abel sa pagkamatay ng kanyang ina. Bakit ba hindi mo tanggapin na hanggang doon lamang ang buhay ng asawa mo? Kung hindi dahil sa Abel na yan, kung hindi lamang pinagbuntis ng asawa ko ang Abel na yan, buhay pa sana siya hanggang ngayon ang asawa ko. Buhay pa sana siya hanggang ngayon! Ano? Hindi ka na naman tinirhan ng tatay mo ng pagkain mo? Pinagluto ka't pinako ng panggatong dahil naubusan kayo ng gas eh. Hindi ka man lang tinirhan ng pangkain kahit konti. Hindi ho eh. Nang magtangka akong magluto sinabihan ako na mamayang hapon na raw ako magluluto. Anak naman ng tipaklong yung ama mo. Ano kaya kung pumunta ka na ng Maynila? Ho? Ang sabi ko, sumunod ka sa pinsan mo sa Maynila. Total, may bakante raw sa kumpanya nila. Yan nga ang dahilan kung bakit siya umuwi dito eh. Ang kukunin ka pero ayaw mo raw. Wala naman kasing makakasama ang Itay kung aalis ako eh. Taririyan ng ate Carmi mo. Hayaan mong siya ang tumira dito para makasama ng ama mo. Total,
Siya naman ang paborito ng itay mo eh. Siguradong magkakasundo silang dalawa. Pag-iisipan ko pa po, tita. Dahil hindi naman nababanggit ni ate sa akin na dito na sila titira eh. Kawawa naman ang itay kung iiwanan namin siya ng ate. Wala siyang makakasama sa bahay. Walang magluluto ng pagkain niya. Naririto naman kami ng isang mong pinsan eh. Hindi namin siya pababayaan. Kaya naman, nagtitiis ka na lang. Lagi sa hindi makatarungang trato sa'yo ng sarili mong ama. Nag-iisa ka lang. Magmula Hanggang kailan magtitiis si Abel sa trato ng kanyang ama? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikden, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. ang alaala nating di malilimutan. Kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.